I'm sure na kung alam ni Sinas yan, hindi siya pumayag. Pero kung nandyan na rin, manyanita nga. Sabi mo, the law is the law. Well, akin na yun. It's my responsibility. But I will not order his transfer. He stays there until further order. Tanong dito, let's start with yung pinakahinog na issue ngayon. I think Secretary Lopez of the Department of Trade will give us the facts and figures. Go ahead. Okay. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow members in Cabinet. We are pleased to report to you, Mr. President, following your directive na i-balance ang health concern and the economy, and that we need to, again, bring back the jobs para magkaroon uli ng income ang ating mga kababayan. Unti-unti pong binubuksan ng ekonomiya. Ayaw din po nating biglain dahil po baka biglang kumalat at magkaroon ng second at third wave. Yun po yung isang magandang balita, yung partial opening. What we have to specify po as workers are getting back to work, para ho mawala ho yung confusion ng ating taong bayan, ay isa ho kasing kumakalat na balita ay nire-require daw ang mass testing. Itetest ang lahat ng workers bago sila makapasok. Time and again, inuulit po namin ang DTI DOLE, kasama po ang DOH, naglabas po kami ng guidelines, ng protocol on what should be followed by companies as they accept back the workers. Among other things, yung mga social distancing, wearing of face mask, sanitation, so nakalagay po yun doon. Ang isang requirement po na sinabi natin, yung at least yung thermal scanning, para malaman kung may lagnat o may sakit ang bawat employee, kukunin yon every day. Ang kailangan lang din po, every day, ay may health declaration yung mga pumapasok. Just to know, yung usual na tanong, nakatabi ka ba sa isang COVID patient, o may inaalagaan ka, may exposure ka ba sa isang COVID patient, or ikaw ba ay masama ang pakiramdam, so yun po, makukonsider na suspect. Yun lang po ang ire-require natin ng PCR test. Yun po ay alinsunod sa protocol, sa guidelines po na binigay din sa atin ng Department of Health. In other words, hindi po natin nire-require ng lahat ng workers ay magpa-test. Ngayon, medyo siguro nalilito yung tao dahil naririnig siguro sa media na may ilan na nagsasabi na kailangan i-test lahat. Pero hindi po galing sa gobyerno yon. From the government, malinaw po na kung sino lang ang may karamdaman, sino ang suspect, yun lang po ang ipi-PCR test natin. At may protocol na rin kung saan dadalhin. At ito po ay covered ng health insurance. It could be PhilHealth or it could be a private health insurance company. So, hindi po sasagutin ng workers. At kung merong mang lagpas pa doon ang aabutin na cost, yun naman po ay kumpanya na ang pwedeng sumagot. Pero sa test po, I think ang allowance ay 8,000. Hindi naman po aabot doon yung PCR testing na cost. So, aside from that, yung testing, meron din tayong sinuggest sa mga kumpanya mag-provide ng shuttle services dahil wala pang public transportation. O kaya, gawin pa rin yung sinuggest natin dati na mag-provide ng temporary accommodation. Yung bang titira, magpo-provide ng matitirahan sa malapit, near site. Because kung ako po yung kumpanya, gusto kong makapasok yung mga workers ko, sisiguraduhin ko yung nasa malapit lang sila. O kaya I will provide a shuttle service. So it is a service that should be given by the company. Ngayon, kung SME daw yun, yung kumpanya at baka cannot afford, yun naman po ay pwedeng pag-usapan between the worker and the company. May iba pang paraan, alternative working arrangement, pwedeng mag-work from home, o kaya ay talagang mag-provide na lang ng isang tirahan sa malapit sa opisina. So, yun po yung arrangement for shuttle and accommodations. Ang isa pa pong area na pagdating sa suporta sa
mga micro SMEs. During the ECQ, alam po natin na nag-provide ng wage subsidies at support dun sa mga workers from informal sector at saka formal sector. Yun po yung nanggaling na support from DOLE at saka DOF and SSS. So may wage subsidy po para siguradong ang mga workers ay may nakukuha pa rin, anywhere from 5,000 to 8,000, depende ho sa lugar. And then after po itong magbabalikan na, ang na-lift na ang ECQ, ang DTI naman po may na-provide na out of our budget, 1 billion pesos na pautang, microfinancing for the micro SMEs na pwedeng humiram doon. At ang interest rate lang po ay 0.5% per month. So mababa lang. At saka ang may grace period pa to na 6 months bago mag-umpisa magbayad. At marami pa, masimple lang ang requirement at madali hong makuha. Ngayon, aside from that 1 billion, we are working another budget na para mapalaki yung amount na ito kasi yung 1 billion maliit kumpara sa number of MSMEs na mga ngailangan. So, in the economic stimulus package na inaayos po ngayon sa Kongreso, ay meron pong mga proposal doon na madagdagan ng ilang pang billion, maybe 30 billion to 80 billion pesos para ho sa micro SMEs. At nakipag-usap din po kami sa DOF at Land Bank na ang sabi po ay pwede ring humiram doon si Small Business Corporation para pampondo sa micro SMEs. So may mga ganito hong arrangement para ho sa micro SMEs. Ito po, kung bagong budget, this hopefully will become a zero interest loan. So yun lang po, Mr. President. Thank you. And I hope that kayo ang nakikinig, nakuha ninyo. Now, we'd like to hear Secretary Galvez. Sir, you can Sir, Mr. proceed President, now. Mayor, almost two months now that the National Task Force had been activated by the President, and we will make some report on the almost 1 month and a half of the accomplishment of the NTF Task Force. Ito po ang ginagawa po ng DOH in order to increase its treatment facility. Kung makikita po natin sa right side, ito po yung tinatawag na occupied. Ito po yung available. So sa ngayon po, nag-dramatically increase po yung nung last meeting po natin dito, 4 lang po ang COVID referral hospitals po natin. Ngayon, 23 na po yung referral hospitals po natin. So malaki po ang inilaki. Ganyan po ang habang naka-lockdown po tayo, ay tinataas po natin ang capacity ng DOH. And we would like to thank Secretary Duque na talagang napakaganda po na naging niya po na tinaas po natin yung kanyang capacity ng natin. Kung titingnan natin sa bed capacity, it dramatically increased to 1,748 wards available. And then 5,776 isolation rooms. At meron po tayong available na 848 ICU beds. At may reserve na po tayong ventilators na 1,578. Marami na po tayong ventilators. Meaning, tama yung data natin, nakukunti lang yung critical. More or less 100 lang po yung critical na gumagamit po ng ating ventilators. So, pumunta rin po ako sa Butuan, sir. At nagtatayo na rin po sila ng hospital po doon, ng COVID hospital. Pinuntahan ko po si Governor Porbera at nakabili na po rin sila mahigit na 40 na ventilators galing po sa Taiwan. So yung ventilators po na yun, non-invasive, yung nasal cannula. Mas maganda po yun kasi parang sabi ng PGH, yun po yung tinatawag na magic oxygen na after 3 days, maganda po magiging kalabasan ng pasyente natin. Ibig sabihin po yung ating mga LGUs ay they are preparing yung yung Caraga, wala pa po yan. Pero ngayon nagpe-prepare na po sila kahit na wala pa po silang COVID. Nabisita ko po ma'am si Ma'am Angel at saka yung sila Sir Proberad po doon at datayo na rin na po yung namin po yung laboratory. May dalawa po silang laboratory doon sa area ng Tandag at saka po doon sa Surigao.
meron po silang level 3 at dito sa Butuan, kailangan po magpatayo rin po tayo. Kaya nagpapatayo po sila ng, ng laboratory sa area ng Butuan City. So kung makita po natin, napakalaki na po ng ating capacity sa hospital beds. Ibig sabihin, hindi po na-occupy. And then ito pong PPE po, ito po ang isang malaking issue na dati. Dahil kasi nakita po natin nung dati, mahigit na 17 doctors ang namatay. Pero po, nung nag-ano po tayo, nag-procure po ang DOH ng 1.8 billion na PPE, nandito na po sa atin ngayon yon. Mabilis po yung ating PSDBM. So sa ngayon po, nakapag-distribute na po tayo ng 603,000 sets of PPE. Meron pa po tayong for distribution ng 230,000. At saka yung 200,000 po, doon namin po binaba sa Davao City. Para at least, yun na po ang distribution point. Na sinasabi po nyo, we want to accomplish your guidance na magkakaroon lang po tayo ng mga malalaking dipo at ihatid na lang po ng chopper o kaya ng mga sakyan ng military kung saan man i-distribute yung ating mga PPE. So yung PPE po natin sa Davao, 200,000 po yun. I-distribute po yun po sa lahat sa Mindanao wide. Ang kagandahan rin po ay ang ating 3 million PPEs ay nag-start na rin po mag-deliver. So ngayon po, meron na po tayong 250,000 PPE na nandiyan po sa port. Dumating na rin po. So, meron na po tayong reserve na more or less 600,000 na PPE po. So, darating po yung mga in tranches. So, ngayong May, baka yung part ng 1 million ay mabubuo na po natin ngayong May. So, mag-stabilize na po ang ating PPE. Kung titingnan po natin, mula nung nagbigay po tayo ng PPE, wala na pong namamatay na doktor since May. I believe since May, we would like to report to you na we were able to preserve our frontliners. Yun po ang guidance niyo po sa amin na we have to preserve our doctors and our medical personnel. So sa ngayon po, ito po ang medyo malaking problema po natin. Mr. President, I would like to inform you na malaki po problema po natin sa returning OFW. Kasi po, sa ngayon po, more than 27,000 na po nandito sa Manila. At mayroon pa pong darating na 42,000 this coming May and June. So, ma-overwhelm po yung ating mga hotels. Sa ngayon po, si General Rizana, kinausap niya po ang maritime industry, kasama po ang mga ibang agencies, at isinosolve na po natin yung ating problema sa OFWs. And he directed DOTR, he directed also OWA and also the Marina to immediately release all the OFWs that had been tested negative. So ito po yung result ng po natin next. So sa ngayon po, meron na po tayong more or less 30,000 na OFWs na test. Yung result ng test ng Philippine Red Cross is 22,432. At sa 22,432 po nito ay 465 po ang nag-positive. Kung hindi po natin pinCR po itong 465 po nito, itong magiging parang second wave. At kawawa po ang ating mga LGUs, lalo na po yung mga hindi at walang alam at saka walang PCR doon po sa area at saka wala pong facilities. So ito po, maganda pong dahil kasi nahuhuli po natin kung sino yung nagiging positive. And General Renzana is taking care of this na yung lahat ng OFWs natin, especially yung mga nabigyan na ng BOQ clearance ay makauwi na po kaagad. So yun po ang po natin. I believe more than 800 ngayon ang pinapano po sa barko ni DOTR. So on ways forward, ang gagawin po natin is we will localize the National Action Plan through the LGUs. Ito po ginagawa na po ni General Anyo at lagi na niya pong kinakausap ang lahat ng mga LGUs. Ang ginagawa po natin ngayon, Mr. President, baka hindi na tayo mag-declare ng lockdown per region, but ang lockdown na lang natin ito by barangay. Ibig sabihin, paliitin na lang natin. Ang gagawin po natin is yung barangay na mayroong cases, yun po ila-lockdown natin para ma-preserve natin po yung ating economic po natin. So ganun po ang gagawin po natin na bibigyan natin po ang LGU with the guidance na yung ating AITF guidance ay kanila pong susundin. So yun lang po na mga barangay, o kunyari for example, may isang compound na 4 na pamilya ang affected, yun po ang ila-lockdown po natin. At hindi po nating hayaan sila na
karoon ng infections doon sa mga economic corridor po natin. We have to preserve yung economic corridor po natin. And then also, we will increase our testing capacity to 30,000 a day. Pagka nagawa po natin ito, 30,000 a day, ay kapag ano po tayo, mahuhuli na po natin ng mga suspected carriers. And then also, we will strengthen our contact tracing effort by DILG and DOH with the support of the AFP and the PNP. And then also, we will address po yung stranded returning OFW. Ayun po ang pinaka-guidance po sa amin ni General Lenzana to address this immediately. And then to accelerate implementation of the social amelioration program in coordination with the LGU, and then prepare the opening of business and economic recovery plan and the food security while sustaining the gains of the 60-day ECQ. Sir, mahal na Pangulo, yun lang po ang mai-present ko po sa inyo. At ito po ang inano po natin, yung little by little na ano po natin na yung ating pong opening sa modified ECQ ay mabantayan po natin. Ang gagawin po namin di TTI ay iikot po kami sa lahat ng mga malls para makita po namin na talagang sumusunod po sila. Yung mga hindi po sumusunod, ang sabi po ni General Lenzana at saka ni ISRD, ipapaklose po natin. Maraming po salamat. Thank you. This is not to be inordinate in our achievements so far. However, simple. We have done a lot of things overnight. Mabilis tayo nakapag-marshal ng ating mga resources. And it's because of the team that I felt that was the most appropriate group of men who can respond to the emerging threat to our national life. So, would like to listen now to General Anyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Magbibigay lang po ako ng update sa mga ibang inyong pinag-uutos. Sa koordinasyon po kay Secretary Bautista ng DSWD, ang report po ng ating LGU, ang SAP distribution natin ay halos 97% na po na tapos. Mayroon pong 4 na region ang talagang maagang nakatapos, ang Region 1, Region 5, Region 12, at saka yung Caraga. At dito po sa ating pagdidistribute ng SAP ay meron po tayong mga na-monitor na anomalies at 183 barangay officials ang kasalukuyan po na iniimbestigahan ng ating PNP CIDG. At meron din pong 48 mayor na pinagpapaliwanag natin sapagkat hindi po sila nakaabot sa deadline at below 80% ang kanilang accomplishment. Dito po sa ating mga iniimbestigahan, meron na pong 12 kaso na naipile, 4 na kaso ang for filing, at meron pang 58 na kasalukuyang hinahandle. 2 na rin po ang inaresto at nakakulong. At dito rin po ay pinag-utos natin sa ating mga LGUs na iposte o ipaskill ang lahat ng mga nakatanggap para for transparency. At meron din po tayong mga report na nakatanggap ng doble at ayon po sa inyong pag-uutos, ipapapaskill din po natin itong nakatanggap ng doble at hinihimok natin na hanggat maaga ay isoli nila itong mga natanggap nilang dobling benepisyo para naman ang ibang mga kababayan natin na hindi pa nakatanggap na siya natin bibigyan ng priority para sa second tranche. Pinag-utos ko na rin po sa ating mga LGU ang pag-submit ng pangalan nung sinasabing 5 milyon na hindi nakatanggap, 5 milyong pamilya, dahil sila po ang gusto nating unahing mabigyan ngayong pangalawang tranche natin. Ang ating pong mga LGU at kasama ang kapulisan at ang kasundaluhan ay handang-handa dito sa pagpapatupad ng ating bagong idineklara ng mga modified ECQ at saka GCQ areas. Nakapag-adjust na rin po sila at kasalukuyan namang ini-implemento. At doon po sa sinabi kanina ni Secretary Mon Lopez ay nagbigay din po tayo ng advisory sa ating mga LGU
na hindi requirement ang mandatory testing sa mga empleyado para sila o bago sila pumasok. Pwede sila mag-conduct ng screening, diagnostic, pero hindi naman mandatory ang testing para po ito sa kalinawan ng lahat. Yun lamang po, mahal na Pangulo. At umasa kayo na ang ating mga LGUs, law enforcers, ay patuloy na ipatutupad yung ating modified ECQ at GCQ sa buong bansa. Salamat po. Thank you, General Anyo. Nakita ko naman ninyo, mga kababayan ko, sa panahong ito, lalo na, sa umpisa pa lang nagsabi na ako ng prangkahan na wag ninyong haluan ng kalukuhang mga programa na ito sa COVID kasi kailangan ito at marami talaga ang nangangailangan ng tulong. At sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo papatawarin pag nagkamali kayo dito. So the law is the law is the law. A rule is a rule is a rule. And when you begin to mess up with the law, talagang ginagaranti ako sa inyo na makukulong talaga kayo. I will see to it that you go to prison for your, anong tawag nito, kalokohan ninyo. Ayaw ko magmura ng tao. It's not the time, but you know. Isa sa inyo yan, ginawa ninyo. I'd like to hear sa Secretary about this stuff, please. Maraming salamat, Go mahal na ahead. Pangulo. Tama po yung sinabi ni Secretary Anyo na mataas na po ang percentage ng physical accomplishment at the same time yung financial accomplishment. Yung minention niya kanina, 97%. Ang maganda po rito, mahal na Pangulo, ay marami din talagang mga nagsole na mga beneficiaries dahil alam nila na nadodoble. Isa ring magandang balita ay may mga syudad at probinsya na parang ayaw na nilang magbigay ng listahan ng mga left out. Ito yung mga waitlisted. Ito yung binabanggit ni Secretary Anyo na meron tayong 5 million na galing sa listahan ng mga LGU. Pero nabanggit ko nga kanina, meron din talaga mga lugar na sabi nila, with their own resources na kanilang LGU, bahala na sila kung saan nila kukunin yon, basta hindi na sila magsasubmit pa ng list ng mga karagdagang mga hindi nakatanggap ng benepisyo. Other than yung sa SAP na aming pinopokus ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung programa ng DSWD, mahal na Pangulo. Gusto ko lang i-mention yung pagbabayad natin ng ayuda, stipend ng mga indigent senior citizen o yung under the SOCPEN na program. In fact, nakapagbayad tayo ng 1.03 million at the amount of 3.07 billion pesos. Sa mga immediate assistance naman, sa mga kababayan natin who are in need in crisis situation, nakapagbigay po tayo ng ayuda ng 65,333 na benepisaryo. Ito po, Pangulo, kasama dito yung mga sinasabi natin mga students, construction workers, factory workers, yung mga seafarers, OFWs, mga Grab food drivers, mga stranded individuals, at saka yung mga iba pa, mahal na Pangulo. Nakita namin noon na magkakaroon talaga epekto yung psychological impact ng mga tao with regards sa COVID. Kaya nakipartner kami sa United Registered Social Workers. Ang purpose nito ay magkaroon ng psychological first aid and psychosocial services.
Ito, Pangulo, ay helplines, no, by phone. Ang konsepto nito ay parang may online counseling relative sa gender-based violence, child abuse, and mental health cases. So, ibig sabihin ito, through phone, makokontak nila yung mga academe and social worker practitioners. Ito mga volunteers to. Kaya pag tinawagan sila ay pwede sila magbigay ng advice sa mga apektado ng COVID-19. In support naman, Mr. President, sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa, since ang DSWD is part of the Interagency Council, susuportahan po namin to sa pamamagitan ng pagbibigay ng transportation or relocation assistance, transitory family support package, transitory shelter assistance, livelihood settlement grants. Ito, mahal na Pangulo, in the form of a cash. Pero depende pa rin to sa case management doon sa mga pamilyang magbo-volunteer na bumalik sa probinsya. Bukod doon, mahal na Pangulo, magpo-provide din kami ng psychosocial support sa pamilya na babalik sa probinsya. Tungkol naman pa, mahal na Pangulo, sa direktiba nyo na for the second tranche ay hindi na tayo magbababa ng pondo sa mga LGU at gagamitin natin ang AFP and PNP sa pagmamahagi ng ayuda. Meron na kaming initial coordination sa liderato ng AFP at saka PNP para makatulong sila sa pagbibigay ng ayuda, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, lalong-lalo na yung mga island barangays and island municipalities. Pero ang magandang mangyayari dito sa second tranche payment ay gagamit po tayo ng digital payments. So apparently, in-expect natin na since merong mga remittance centers, may mga bangko sa mga highly urbanized city o kaya sa mga urban areas, ay mapadali nating may bibigay yung ayuda sa mga benepisaryo. Ito maganda rito kasi bukod sa mapabilis ang pagbibigay ng ayuda, ay wala pang contact sa pagbibigay ng pera, no? Relative also do sa sinasabi nga ng AFP, sabi nila meron na silang actually model na pwedeng gamitin dito sa pagtulong sa DSWD. Ito yung modelo na ginamit nila during the election. Pero i-adjust lang nila to just to mag-tailor fit siya dito sa gagawin nating pagdidistribute ng ayuda nationwide, mahal na Pangulo. So, ayun lang po ang update natin. Thank you, Secretary Bautista. So, nakita naman po ninyo that we are in the process of gradual opening ng ating movement ng paggalaw ng tao from their place of residence to the place of work. At sa ating ilalim ito ng General Community Quarantine. Itong mga lugar na hindi pa binuksan o tinatawag namin which are under the modified lockdown, ito yung para nakita namin na talagang kailangan para hindi lalala ang sitwasyon. At maaari, since there is already the opening, a gradual opening, titingnan natin kung pwede ba to. Kasi kung babalik tayo sa dati, if the contamination will be as fast as before, and it will continue to infect
yung nakalabas na, then we'll have to just go back to the original the program. But hindi ito nalaman ng mga nandito ngayon. A pharmaceutical called Moderna, I think I heard South Africa or I don't know what is the legal residence of this corporation. But meron na silang tests, tests na showing positive results. Meron ng vaccine, but ang problema, it will be ready, according to them, by 2021 pa. January at the earliest. So kung ganon, huwag ka sanang mamatay hanggang January. Hintayin mo yung vaccine. Pag tinawag ka ng kamatayan, sabihin mo, putang ina ka, umalis ka dyan. Kamay nihintay ako ng vaccine. Hindi ko ba panahon mamatay? Yan ang good news talaga. That is what I was really hoping for. The vaccine. Because ang kalaban ng vaccine, isa lang talaga. It's ang kalaban ng COVID. It's the vaccine that can really fight the infection. Wala nang iba. Yung sariling katawan mo lang. Walang medisina, walang antibiotic. It's the germ nurtured also in your body to fight. Yan ang pag-asa natin. In the meantime, pakiusap ako sa labas, sundin lang po ninyo yung mask at saka yung pag-ubo. Magbili kayo ng panyo baski yung murahin lang. Tapos try to cover, kung may sipon ka o ubo ka, try to cover your mouth bago ka, tsaka medyo patagalin mo ng konti, huwag mo kaagad. Siguro, mabuti niya, lunukin mo yung germs na inubo mo para swallow it back so that it will not contaminate others. Wala akong ibang explanation ko. Pag mag-ubo ka, kailan mo tanggalin? Well, ako, what I do, sana ano man yung alcohol kong yun. May magbili kayo ng alcohol na maliit. Yeah. Without, I will not, baliktarin ko lang kasi hindi ako mag-advertise eh. Kaibigan ko pala pero hindi bawal eh. Every time that you feel like touching something or baski wala mang handshaking, babay-babay ma lang. Kung maggalaw-galaw ka, up down, before you touch your nose, eyes, mag-alcohol ka muna. Of course, it will dry your hands, but that's only temporary. Tingnan mo si Bong, kaya malayo sa iniinom mo pa ata yung bunga. So, ang dapat malaman po ninyo whether you are really allowed under the law to go out or those who are allowed to pursue your occupation. Remember this, the loosening of the restriction, yung ang panluwang ng gobyerno ng restriction does not mean wala na ang COVID. COVID will remain with us until such time that nabakunahan tayong lahat.
Hindi sabihin na may bakuna na at successful na at okay na. Hanggang hindi ka matusukan ng vaccine, you are still in danger. And even if you are really vaccinated, you're still put at the risk if you are not really careful. So, hindi ito ibig sabihin na wala na. Nandyan pa yan. The corona will not disappear. It is here for all time. Kaya lang, kung may bakuna ka na, yung mga anak natin, kita mo, diphtheria, tetanus, kaya yung mga new generation, medyo okay na sila. Nandyan yung virus, but yung virus, yung virus, hindi na pwedeng gumana. Yan ang sekreto dyan kung bakit gano'n. Diphtheria noon, marami pang mga sakit, kailangan na bakuna. But during their time, they were really very lethal. Kaya lang, nung naka-imbento ng bakuna, nandito pa sila, pero lahat naman ng mga anak ninyo, butit nasabi ko na. Meron pang iba sa probinsya na ayaw ipabakuna yung mga anak ninyo. Kindly, yung mga ngayong lahat kayong mga nanay pati tatay, see to it that your children are vaccinated by tetanus, diphtheria, may ubo pa, para wala sila. Yun yung mga deadly na germs noon. Kaya lang, hindi na umuubra ngayon kasi lahat tayo, pati ako, na bakunahan na eh. Yan ang ibig sabihin dyan. Yung sabi ni Secretary Lopez, totoo yun. There is no requirement that kailangan ka magpa-test. It's not a requirement. It is not a mandatory requirement. Yung talagang must. Kundi kung ginusto lang ng empleyado mo, ay yung employer mo, rather. Pero kung ginusto nila, sige, pag you are found to be positive, then you go to the motions of getting the proper treatment. It is not a requirement by DOLE or the DTI. No such requirement exists. Nandito ho tayo sa ulitin kong social distancing, the wearing of the mask, the regular of washing of the hands, baski anong sabon, basta sabon, at yung mga proper cuff etiquette. Yun nga yung sabi ko na huwag mong buksan yung bunganga mo, cover your mouth, have a handkerchief ready para naman sa kapwa mo tao. Then, yung mga employer, you must provide an ideal working conditions. For example, well-ventilated, may hangin pumapasok, lumalabas, na presko, at yung i-disinfect ninyo. Yung nakakuha, sa uli na lang ninyo kasi talagang yayariin. The 18 million will be ready, and we are prioritizing the 5 million na hindi nakatanggap. Ngayon,
magtipid tayo. Gusto natin na bigyan lahat. Ang problema ho, wala tayong kita. Alam mo naman ninyo, wala nagbabayad ng buwis for all of the months that we were under a lockdown or a quarantine. So, remember that we are short of tax collections. And kayo na ho umiintindi, lahat naman tayo nagdudusa. And hindi naman natin gusto to. Isa pa, I'm looking for money to balikan ko uli dito kasi nag-usapan tayo ng pera na may pera ako pangbili ng vaccine just in case somebody else would beat the Moderna to the vaccine. I think China has already won. We're just waiting for the announcement. Many countries are on the verge of malapit na sila sa vaccine. Naghahabulan, but judging from the time the COVID started up to now, I'm sure that they have made a lot of progress in finding the vaccine. Kahanap na sila. Kailangan may pera ako niyan kasi bili ka agad tayo. May gusto ko nga sana magpabili, pero sabi ni Secretary Dominguez na ayaw niya kasi kung magpabili daw ako ngayon, ang presyo mura kasi it's the buyer's option siya yung magsabi kung magkano, hindi naman tayo nagpapabili. Tayo nangailangan. Sabi niya na you'll have would get a bad deal at this time. I agree. But yung akin naman that sana kung magkawala-wala na talaga ng pera, aywan ko kung saan tayo magkuha pa. Madali na siguro. Basta may vaccine na, pwede na tayong makiram. Itong kaso ni Sinas, General Sinas ng sa National Capital Region Commander, ako yung ayaw na malipat siya. He is a good officer. He's an honest one. And hindi niya kasalanan kung may magharana sa kanya sa birthday niya. At kung yun naman sabi na nakikita hindi naka-mask, siyempre may mga merienda yan, may pagkain. Alang-alang naman kainin nila pati yung mask. Di tanggalin talaga nila. Kainan yun hindi ako sangayon. I will not hindi ako ganun. Pinag-aralan ko yung merits at demerits. Kailangan ko yung tao. Mas kailangan ko yung tao dito sa trabaho niya. Marami yan silang, they're all competent. But you know, seniority, it is his time to be there. And I do not believe in just firing him because kinanta